Magandang araw muli mga mag-aaral at muli naman tayo nagkita-kita sa ating online class. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ang sektor ng agrikultura. At bago tayo magtungo sa ating paksa ay alamin muna natin ang ating most essential learning competencies para sa araw na ito o para sa lesson na ito. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura sa ekonomiya. Sa ating tiyak na layunin, natutukoy ang mga sektor ng agrikultura na kapag iisa-isa ng bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa ekonomiya. So may nakahandang tanong dito. Okay, sandaling isipin, bibigyan kayo ng 5 segundo. Bakit kaya ang Pilipinas ay tinawag na bansang agrikultural? Okay, tama. So kung mapapansin ninyo sa mapa ng Pilipinas, yung orange, okay, papansin natin na karamihan ay pinagtatamnan ng iba't ibang mga pananim. Okay, yung orange yan ay mga lupang cultivated, okay, o cultivated land. At kung mapapansin naman ninyo, ang green ay mga commercial land, okay? At yung kulay blue naman ay fish pond, okay? At kung mapapansin ninyo, ang kalimitang tinatanim ng ating bansa dahil mayaman nga ang ating lupain, sagana ito sa iba't ibang likas na yaman, kalimitan sa mga Pilipino, ang tinatanim nila ay bigas, rice, mais, ano pa ba, coconut, okay? At marami pang iba. At yan ang pag-uusapan natin. Okay? So ano nga ba ang sektor ng agrikultura? Ito daw ay isang agham, sining at gawain na nagpuproduce ng pagkain at hilaw na mga produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na tumutugon sa pangailangan ng tao. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabi natin sektor ng agrikultura, ito ay nagpo-produce ng mga pagkain at ilaw na produkto na sa ganon ay mapakinabangan ng mga tao. Sa katunayan, malaking bilang ng mga mamamayan ang nasa sektor na ito ng ating ekonomiya. Humigit kumulang sa 7,100 isla ang bumubuo sa Pilipinas. At dahil dito sa lawak at dami ng mga lupain, napabilang ang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil nga malaki ang bahagi na ito ay ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. So alam na natin bakit ngayon tinawag na bansang agrikultural ang Pilipinas dahil karamihan sa lupang meron ang Pilipinas ay ginagamit, okay, sa pang-agrikultura. Kung mapapansin natin sa ating figura, malaking bahagi ng gross domestic product ay nagmumula sa sektor ng paglilingkod, industriya at agrikultura. Alin kaya sa mga gawain ng agrikultura ang may pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya at bakit? Ano kaya? Pag-usapan naman natin ang mga gawain sa sektor ng agrikultura. Okay? So, meron tayong mga iba't ibang gawain sa agrikultura. Ang una ay pagsasaka, paghahayupan, pangingisda, pagmamanukan, at pagtutroso. Okay? So, yan ang halimbawa ng pagsasaka. Mga subsektor ng agrikultura,
Malaking bahagi ng ating ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang sektor ay umaasa. Saan ito umaasa? Umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Later on, pag-uusapan natin ang industriya, okay, kung saan ang mga hilaw na materyales na nagmumula sa agrikultura ay pinoproseso sa sektor ng industriya. Okay? Nahati ang sektor ng agrikultura sa una, paghahalaman o farming, paghahayupan o livestock, pangingisda o fishery, at paggugubat o forestry. Paghahalaman. So pag-usapan natin ang una, paghahalaman. Ito daw ay nagmula sa mga produktong gaya na lamang ng palay, mais at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas. Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. At ayon sa NSCB, tinatayang umaabot ang kabuang kita ng sekundaryang sektor na ito sa 797.731 bilyong noong 2012. Dumako naman tayo sa ikalawang subsektor, ang paghahayupan. Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok at pato. Ang paghahayupan ay nakatutulong sa pag-supply ng ating mga pangailangan pagdating sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawain pangkabuhayan, kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. Okay? So mayroon din mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Okay? Dahil malaki din ang kita sa paghahayupan. Ang susunod na subsector naman ay ang pangangisda. So, itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagapagtustos ng isda sa buong mundo. Imagine, isa ang Pilipinas sa mga pinakamalaking bansa, okay, na tagatustos ng isda, okay, sa buong mundo. So, ang isa sa mga pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa bansa. Okay? Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlo. So, tatlo ang uri ng pangingisda. Ang una ay commercial, ikalawa municipal, ikatlo ay aquaculture. Okay, pag-usapan natin ang pagkakaiba-iba ng uri ng pangingisda. So, ang una ay commercial na pangingisda. Pag sinabi natin commercial na pangingisda, ito ay uri ng pangisda na gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na higit, okay, more than 3 tons o tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan. Okay? Sakop nito ay ang 15 kilometro o 15 kilometers sa loob o sa labas ng nasasakupan ng pamahalang bayan. Ibig sabihin, mula sa baseline, bibilang ka ng 15 kilometers, yung labas nun, doon lamang maaring mangisda ang mga commercial na nangingisda. Samantala, pag sinabi naman nating municipal na pangingisda, okay, nagaganap ito sa loob ng 15 kilometrong sakop ng munisipyo at gumagamit ito ng mga bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa, na hindi na nangangailangan gumamit pa ng fishing vessel. Okay? Ibig sabihin, doon lang mula sa baseline hanggang doon sa 15 kilometers bilang ka, doon lamang maaaring mangisda ang mga municipal na nangingisda. Okay? Okay, pag-usapan naman natin ang huling uri ng pangingisda. Ito ay pangingisdang aquaculture. Okay, may tatlong uri ang
aquaculture, ang una ay fresh, tabang, brackish, at marine. Okay? Ang aquaculture ay ang pag-aalaga at paglinang ng mga iba't ibang uri ng isda. Okay? So, kagaya na nabanggit ko kanina, may tatlong uri ng tubig pangisdaan. Yung ay ang fresh, marine, at brackish. Naitala ang aquaculture bilang isa sa pinakamalaking nagpo-produce ng pangisdaan na umaabot sa 92 and 289.9 billion noong 2012. Bahagi din ang ng gawaing pangisda ay ang panghuhuli ng hipon, sugpo at pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman. Ang susunod naman na subsektor na pag-uusapan natin sa agrikultura ay ang paggugubat. Okay? Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nililina ang ating mga kagubatan bagamat tayo ay naharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Kung mapapansin ninyo, no, walang klase dahil nga mainit ang panahon. Yan ay isa sa mga suliranin, di ba, na kinakaharap natin dahil sa pagpuputol ng mga puno sa ating mga kagubatan. Okay? Hindi lang sa kagubatan, mga puno na nasa ating kapaligiran. Balik tayo doon sa paggugubat. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at veneer. Pero wag sobra-sobra, di ba? Kung tayo ay magpuputol, tayo ay magtanim. Okay? Magpuputol tayo ng isang puno, magtanim siguro tayo ng nasa 10 o higit pa na puno, di ba? Bukod sa nabanggit ko na mga produkto gaya ng plywood, tabla, troso at veneer, ay pinagkakakitaan din ang ratan, nipa, anahaw, kawayan, pulot pukyutan, okay, at dagta ng almasiga. Yung pulot pukyutan, ito ay yung ano ha, honey. Honey na pinoproduce ng mga bee, di ba? O bees. Okay, ano ang kahalagahan ng agrikultura? Okay? So, ang agrikultura, pangunahing nagtutustos ng pagkain tulad ng bigas, isda, gulay, prutas, at karne ng hayop dahil halos kalahati ng kita ng pamilyang Pilipino ay inilalaan sa pagkain. Marami salapi ang napupunta sa sektor ng agrikultura. Okay? Ikalawa, nagbibigay ito ng empleyo, okay? So maraming mga Pilipino ang nabibigyan ng hanap buhay na sektor ng agrikultura. Noong Abril 2014, nasa 30.7 ng o 11,870,155 ng mga Pilipino ang nasa pagsasaka, pangingisda, paggugubat at paghahayupan. Okay? Ikatlo, ito ay pinagkukunan ng hilaw na material. Okay? So sa paggugubat, nagmumula ang mga hilaw na material para sa industriya, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi ba? Ng construction tulad ng tabla. Okay? Sa pagsasaka at pangingisda naman, nagmumula ang mga hilaw na material para sa industriya at pagpuproseso ng pagkain. Susunod naman ay tagabili ng mga yaring produkto. So alam naman natin na ang mga yaring produkto tulad ng mga makinarya, damit at kasangkapan sa bahay ay di kayang tugunan ng agrikultura. Okay? Ito ay matutugunan ng ano, ng industriya. Okay? Malalaman din natin ano ang ibig sabihin ng industriya. At of course, nagpapasok ito ng dolyar sa bansa.
Kasi ini-import natin, ini-export natin ang mga produkto na galing sa sektor ng agrikultura. Tinitiyak na may makakain ang mga Pilipino sa kanilang hapagkainan. Okay, ayan pa. Of course, kung walang agrikultura, wala tayong makakain. Diba? Kasi dito nagmumula ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. So, diyan nakapaloob ang hanap buhay. Kasi marami sa mga Pilipino ngayon ay actually nagmumula sa sektor ng agrikultura, mga magsasaka, mga mangingisda, etc. So, nabanggit ko na kanina, pinagmumulan ng hilaw ng materyales. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yan ay mga troso. Ang mga troso ay ginagawang mga muebles, di ba? Mga table, mga cabinet, etc. Ayan. So, gaya ng binanggit kanina, pinanggagalingan ng dolyar. Pag-usapan naman natin ang suliranin ng sektor ng agrikultura. Pag sinabi nating suliranin, problema. Tandaan yan ha, problema. Ano kaya ang problema ang kinakaharap natin sa sektor ng agrikultura? Ang una ay, of course, mataas na gastusin. Siyempre, tandaan natin ang pagtatanim, halimbawa, ang pagtatanim ng palay ay malaki ang kinakailangan na pera. Kaya karamihan sa ating mga magsasaka ay nangungutang pa na sa ganon ay magkaroon sila ng pondo para sa maintenance ng kanilang mga pananim, di ba? Kailangan ng mga fertilizer, mga iba't ibang mga kagamitan na sa ganon ay mapabilis at mapaganda ang kanilang mga pananim. O kung ano pa man, yung mga paghahayupan, kailangan ng mga gamot ng mga hayop na kanilang inaalagaan. Problema sa infrastruktura, problema sa kapital, gaya na nabanggit ko kanina, nangungutang pa ang mga magsasaka, di ba? Pero after nilang umani, puro sa utang na pupunta ang pera nila. After nilang mangisda, puro sa ah, utang na pupunta ang kanilang pera. Masamang panahon, okay? Halimbawa na lamang ngayong tag-init, okay? El Nino ay sobra-sobra ang init, 'di ba? Anong nangyayari pag may El Nino? Nagkakabitak-bitak ang mga lupa. Pag nagkabitak-bitak ang mga lupa, ang mga pananim ng mga magsasaka ay maaaring mamatay, 'di ba? Hindi lang 'yon, mga hayop maaaring mamatay dahil sa sobrang init, 'di ba? Pag may bagyo naman, maaaring masira ang mga pananim, 'di ba? Malawakang pagpapalit ng mga lupa o pagpapalit gamit ng lupa. Okay? Pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Siyempre, balik tayo din sa pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Halimbawa, ah, bigas, hindi ba? Kalimitan sa mga imported rice ay makikita mo na ngayon sa ating pamilihan. Okay, kakaunti na lamang ang mga imported, lokal na produkto ng bigas sa ating merkado. Okay, kaya ang nangyayari, nalulugi ang ating mga magsasaka. Sibuyas, kumpara natin doon sa mga imported, malalaki sa mga imported at minsan mas mura pa ang presyo nito, 'di ba? So, may malaki ang tsansa na malugi talaga ang mga lokal na magsasaka dahil mas mura nga ang nasa ibang bansa. So, anong kailangan gawin? Kailangan ng mga pulisiya, programa na sa ganoon ay matulungan ang mga ah, magsasaka natin. Kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya, yan ang problema. Dapat ay magkaroon tayo ng mga makabagong teknolohiya. Kailangan magsaliksik ah, ang ating pamahalaan. Suportahan ang mga nagre-research, di ba? Gumagawa ng mga pagsasaliksik kung paano matutulungan ang ating mga magsasaka. Di ba? Monopolyo sa pagmamay-ari ng lupa. Alam na natin ang ibig sabihin ng monopolyo.
Okay, so mataas na gastusin sa pagsasaka. So, gaya ng nabanggit ko kanina, nalulugi ang mga nasa sektor ng agrikultura sapagkat napakalaki ng kanilang gastusin kung iahambing sa kanilang kinikita. Diba? Minsan nalulugi pa talaga sila. May mga institusyong pinansyal tulad ng bangko at kooperatiba na naglalayong magpahiram ng kapital sa mga magsasaka upang mapalago ang kanilang ani. Pero, kagaya na nabanggit ko kanina, ay mas malaki pa nga kadalasan ang ginagastos ng mga magsasaka kaysa doon sa kanilang kinikita. Problema sa infrastruktura. So inireklamo ng mga magsasaka ang kakulangan ng mga daanan o farm to market road upang madala nila ang kanilang mga produkto sa pamilihan sa tamang oras. Isa yan sa mga problema. Instead na fresh na madala ang mga produkto, okay, mula sa farm to market, ay bumibilang yan ng araw dahil nga hindi maganda ang transportasyon, di ba? Ang mga daanan na dinadaanan ng pagta-transport ng mga produktong ito. Karamihan sa ani ng mga magsasaka ay madaling mabulok. Yun ang sinasabi natin, di ba? Perishable. So, ibig sabihin, halimbawa na lamang ang mga gulay, yan, madaling mapanis, madaling masira. Okay? Ano pa ba? Mga karne, di ba? Bumababa ang halaga ng mga produkto sa pamilihan sa pagbaba ng kalidad na ito o kalidad nito. Mahalaga rin na may maayos at sapat na imbakan o storage facility ang mga magsasaka nang sa ganon ay hindi kaagad malanta o mabulok, di ba? Ang kanilang mga pananim, di ba? Upang ang kanilang mga ani ay tumagal ang buhay nito, di ba? Halimbawa, bigas, sibuyas at iba pa. Ayan, tulad nito. Anong napansin ninyo? Di ba? Ang pangit ng daanan. Problema sa kapital, bunga ng kakulangan o kawalan ng kapital sa mga magsasaka ay napipilitang umasa na lamang ito sa pautang o tinatawag nating usury. Ito yung 5-6 nanganganak ang pera, di ba? Instead na makatulong, umahon sila sa kahirapan, sila ngayon ay nababaon sa utang. Okay? Yung mga tinatawag na nagpapautang ay maaari din silang tawaging loan shark, di ba? Yung pating, di ba? Dahil sila ay nagpapautang ng pera na may malaking tubo, di ba? So, paano naman makakaahon ang ating mga ah, mamamayan, okay, na kabilang sa sektor ng agrikultura? Dahil dito, nababaon ang mga magsasaka sa pagkakautang. Sa maraming pagkakataon, ang kanilang buhay ay naisasalin, di ba? Yung kahirapan nila, naisasalin nila mula sa generation to another generation at susunod pa. So, pasapasahan na lang yan. Eh? Ito, nabanggit ko na kanina. Ayan, masamang panahon, kagitak-gitak ang lupain, malawak ang pagpapalit gamit ng lupa. So, mula sa pagiging lupang agrikultural, sa ilalim ito sa transformasyon upang maging pook pasyalan, golf course, industrial complex, at pook residential. At unti-unti nang nawawala ang mga lupang sakahan. Okay? Ito ay isa sa maraming dahilan kung bakit sa pilitang nakikipagsapalaran ang mga magsasaka. Lumiliit ang sakahan at limitado na lamang ngayon ang mga tinatamnan ng mga magsasaka. So, kung liliit ang mga lupa, saan pa tayo magtatanim? Ayan. Okay, kalimitan sa mga agricultural land ngayon. Isa yan sa mga pinagtatalunan ngayon sa Senado, di ba?
ang mga agricultural land ay naging mga commercial properties, di ba? Mga naging residential. Okay. So, paano tayo magtatanim ngayon? Ang hindi pagtangkilik sa sariling produkto ay lubhang nakakaapekto sa kalagayan ng sektor ng agrikultura. Kaya at ang mga taong umaasa rito. So, pagdagsa ng mga dayuhang kalakal, made in China, yan, made in Vietnam. Next naman ay kakulangan sa pananaliksik at makabagong teknolohiya. Nasa makalamang panahon pa rin ang mga sistema na ginagamit ng pagsasaka. Pero kung mapapansin ninyo, okay, ay kahit na paano ay natutulungan na naman ang mga magsasaka ngayon kasi nabibigyan na sila ng mga traktora. Okay? Pero kulang pa rin. Kung ikukumpara sa mga bansang mauunlad kagaya na lamang ng Japan, di ba? Pagtatanim nila doon ay high-tech. South Korea, saan pa ba? Sa China, di ba? Sa US, etc. Sa New Zealand, okay? Monopolyo sa pagmamayari ng lupa. So nananatiling pag-aari ng iilang landlord ang mga lupain sa bansa. So kalimitan sa mga manggagawa natin sa mga magsasaka ay walang pagmamayaring lupa, di ba? Malaking bilang ng magsasaka ang walang sariling lupang binubungkal. Sa halip na pakinabangan nila ang kanilang ani, tumatanggap lamang sila ng kakarampot na sweldo na karaniwang hindi sasapat para ipantustos sa kanilang mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang mga pamilya. Yan. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating video lesson at meron itong part 2, okay, para sa ating susunod na lesson. Pag-uusapan natin ang iba't ibang mga batas patungkol sa sektor ng agrikultura. Salamat!